Hanapin ninyo ang mga kahatulan ng alahayan at ang inyong isip ay magpapahinga at magkakaroon ng kapayapaan. At kahit ang isang tao ay yumaman sa pamamagitan ng masamang paraan, gaya ni Esau na kapatid ng aking ama, huwag kayong managili, bagkus maghintay kayo sa wakas na manggagaling sa sapagkat kung kanyang aalisin sa isang tao ang kayamanang nakamit sa masamang paraan, siya'y patatawarin kung siya'y magsisi. Ngunit ang hinagsisisi ay itinataan sa walang hanggang parusa. Sapagkat ang duka kung walang inggit ay nakalulugot sa alahaya, sa lahat ng bagay ay pinagpala ng higit sa lahat ng tao, sapagkat hindi niya taglay ang kapaguran ng mga walang kabuluhang tao. Alisin ninyo kung gayon ang panaghili mula sa inyong mga kaluluwa, at ibigin ninyo ang isa't isan may katapatan ng puso. Sabihin din ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga anak, upang kanilang parangalan si Juda at si Levi, sapagkat mula sa kanila ay magbabangon ang alahaya ng kaligtasan para sa Israel. Sapagkat nalalaman ko na sa huli ang inyong mga anak ay hihiwalay sa kanya, at sila'y lalakad sa o kasamaan at pagdadalamhati at katiwalian sa harap ng Aba. At nang siya'y makapagpahinga ng sandali, siya'y nagsalita muli, aking mga anak, sundin ninyo ang inyong ama, at ilibing ninyo ako sa siping ng aking mga magulang, at kanyang iginuhit ang kanyang mga paa, at siya'y natulog ng payapa. At pagkalipas ng 5 taon, siya'y dinala nila sa Hebron at inilibing kasama ng kanyang mga magulang.